Na-process ko rin to recently na parang sabi, bakit ganun? Unwanted ba ako? Do I not deserve that love na binigay ng parents ko sa mga kapatid ko? Parang sabi ko, am I not that worthy? Sa patanong pa talaga ako na sabi ko, siguro nung nagbubuntis ako, siguro plano din ni mama at saka ni papa na ipalaglag ako. Nag-cross yun sa mind ko. Kasi syempre 18 pa lang si mama, siya pa 21. Parang sino bang ready yung ganun? Ang tagal ko siyang dala-dala na parang sabi ko, aside from abandonment, I felt like na parang hindi ako talaga wanted in the first place. Childhood defect, wala. Kasi ako na talaga yung blessed. Hindi, ibig sabihin ako, pag when I look back sa childhood ko naman, masasabi ko naman talaga na parang well provided, well loved. Ako talaga, number one na naging thing. Siguro kaya ako ganito, na parang I can give a lot of love to other people. Pero hindi sa sarili ko, no? Ang dami ko na ibibigay na love kasi nga, growing up, binigyan ako ng ganon. I am surrounded with people na mahal ako. Pero, actually parang para sa'yo, laki ako sa lola, tas laki ako sa tita. Tas parang growing up, yung question ko lagi, bakit kaya ako nandito? Kasi, syempre bata ka nga, hindi mo naman naiintindihan yung nangyayari sa buhay mo. Parang ikaw, parang school, ganyan. And then parang sabi ko, teka lang, nasan yung nanay at tatay ko? Ba't ako nandito kay lola at saka kay tita? Pero, alam ko naman na parang, alam ko si mama at saka si papa nandyan. Pero nandito ka sila sa Manila. Ako kasi grew up in Bacolod, sa tita and lola nga. So parang ako, normal sa akin yon. Normal sa akin na, ganito yung pamilya. Parang ganun yung pamilya ko. Pero parang na-process ko rin to recently na parang, sabi, bakit ganun? Unwanted ba ako? Parang, hindi ba ako kamahal-mahal? Raisa. Sino ba yun? Si Liza. Si Liza. Hindi ako kamahal-mahal. Bakit? Hindi, kasi syempre growing up, you see your classmates. Nandiyan yun, pag may honor ka, kasi lagi ka namang nasa honor roll. Ba't parang ganun? Ba't yung nagsabit sa akin ng medal, yung lola ko, tsaka yung tita ko lang, kasi yung nanay, tsaka tatay ko. Yung ganun kasi, syempre, yun papatanong ka. Pero parang ako naman, okay lang kasi mahal naman ako ni nanay, yung lola ko, tsaka yung tita ko, tsaka yung mga cousins ko, tito ko, okay lang kahit walang ganun. Pero, pag yun nga, sinabi mo kanina, di ba? Pag tumatanda ka pala, no? Parang nagiging, napapatanong ka na, kasi marunong ka na mag-process eh. Kasi nung bata ka, okay lang, basta may baon ako, may ganyan ako. Pero yung as you grew older, napaprocess mo na parang, hala, hindi pala siya normal. Hindi pala siya ganon. So, eto na, parang sabi ko, nandun pa rin yung question lagi sa akin na bakit ganon? Unwanted ba ako? Do I not deserve that love na binigay ng parents ko sa mga kapatid ko? Parang sabi ko, am I not that worthy? Na iiwan ako ng nanay sa tatay ko, sa lola at saka sa tita ko. Actually, 6 months pa lang ako or 7 months. And hanggang high school, although alam ko na I have parents here, masaya yon kasi lagi akong nasa bakasyon. Bacolod, Manila, ganyan. Lagi ako nag-travel. Malit pa ako. Yun yung na-enjoy ko. Pero alam mo yun, parang sabi ko, parang nagpa-counsel ako. Kasi parang hindi eh. May something talaga eh. Sabi ka nun, parang I felt like lagi akong abandon. Na parang, bakit ganun? Parang people pleaser ako. Ba't parang lahat yes na lang ako ng yes. And I don't have time na magsabi ng no. Lahat yun yes. Parang sabi ko, bakit ganun? Eh hindi siya normal na lagi tayong nag-yes. So yun, sabi ko, sige nga, paano nga ako? Kasi parang sabi ko, saan ba nang gagaling to? Kasi patanong pa talaga ako na sabi ko, siguro nung nagbubuntis ako, siguro plano din ni mama at saka ni papa na ipalaglag ako. Nag-cross yun sa mind ko. Kasi syempre 18 pa lang si mama, siya pa 21. Parang sino bang ready yung ganun na edad? So sabi ko, ang tagal ko siyang dala-dala. Na parang sabi ko, aside from abandonment, I felt like na parang hindi ako talaga wanted in the first place. Hindi talaga ako wanted at all. Kasi nung una pa lang, nung binubuntis pa ako ng mama ko, talagang feeling ko, ayaw nila ako, papalaglag nila ako. So sabi ko, sige nga. So ito na nga. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Para lang ma-release ko to. Hindi naman ako galit sa mama ko, sa papa. Walang ganon. Gusto ko lang ma-release yung question lagi sa puso ko na bakit ganon? Ba't parang lagi akong, yun nga, unwanted ba ako? Di ba ako kamahal-mahal yung mga ganong linya? So, yun nga, kumakain kami ng nanay ko, tsaka ng tatay ko. Sabi ko, ang saya ng usapan, no, balik sa mga ganon. Tapos, out of nowhere, talagang, siguro God orchestrated everything. Kasi pinipray ko yun eh. Na-give me time or give me the exact time to ask my parents. Kasi gusto ko siyang itanong, planano nyo ba akong ipalaglag nung pinagbubuntis mo ako, ma? Tapos yun na nga, talagang tinanong ko siya. Ang saya, nagtatawa na kaming tatlo. Makain kaming lunch. Tapos sabi ko, ma, siguro that time, no, nung pinagbubuntis mo ako, plano nyo akong ipalaglag ni papa, no? Kasi nanay ko naman talagang, oo. Yung wala siya. Walang preno. Oo, ganun siya. Talagang, oo. Ay, pero ako naman, parang na-shock siya nung sinabi niya. Kasi siguro, hindi unconsciously, hindi niya alam na, yun ay, diretso kasi yung tanong ko, ma, siguro nung Tapos niya, oo. Tapos sabi, pa-stop siya. Siguro, na-feel bad or whatever. Pero sabi ko sa kanya, ma, it's okay. Kasi, I forgave you na. And, actually, alam ko naman yung sagot. Alam ko yung sagot na,
that time, di pa kayo ready ni Papa and unwanted talaga ako. Tinatanong ko siya para hindi kayo sumbatan or whatsoever. Ang gusto ko lang malaman, this is for myself so that I can be free with those questions na ano. So now at least na-confirm nyo nga. And that's okay. That's okay. I forgave you na ni Papa. Kung yun yung una nyong plano talaga sa akin. Yun lang. Yun siya. Ganun yung yung processing ko from childhood hanggang ngayon. Na parang, anyway. May delay talaga ang trauma, no? Exactly. Yun nga trauma response siya Yung pagiging, yung wala kang boundaries, yung people pleaser ka. Kasi na-found out ko din dun sa counselor ko na you're pleasing people because you know what? You're afraid to be abandoned again. Kasi abandoned ako Yes. Rejected ako. So that's why you don't want people to go away. And that's why you're saying yes all the time. Hindi ka nagno-no kasi baka hindi ka na nila i-love. Ganon siya. Ganon yung explanation sa akin. So yun, kahit gano'ng kahirap ang simula, hindi nito dinidiktahan ang kwento. I agree.